Walang flagda at walang boundary. Tapat na mga balita. Anda na mga balita. May paalala ang isang kilalang negosyante kaugnay sa pagsali ng Pilipinas sa tinaguriang Asian Economic Integration. Marami raw kailangan paghandaan ng bansa bago ito makipagsabayan sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa sa ASEAN. Narito po. Ilang buwan na lang bago ang binabalak na economic integration ng 10 bansang kasapi ng ASEAN. Ito ang malayang pagpasok ng mga negosyo o produkto sa mga bansa na mas mababa o wala ng sisingiling taripa. Pero ayon sa business tycoon na si Manny Pangilinan, hindi pa handa ang Pilipinas para dito. Baka sa halip daw kasi na makatulong ito sa bansa, maging sanhi pa ito ng pagkawala ng hanap buhay. You could be putting people out of work. Right? And that's real. I mean, your own people not having a job. Panukala niya, palakasin muna ang iba't ibang sektor ng negosyo, lalo na ang agrikultura, upang maging handang makipagsabayan sa mga kalapit nating kapatid bansa. Sa kabilang banda, pabor naman siya na bigyan din ng mas malawak na karapatan ng mga banyaga na magmay-ari ng negosyo dito sa Pilipinas. I am so insecure about foreigners owning bridges or tollways or even factories. Because if they for some reason become unhappy with this country, what do? Do they tear up the bridge and bring it back home, or tear up the tollways, or move their factories over to their homeland? They can't do that. Pero higit sa lahat, ang dapat daw na pagtuunan ng pansin ngayon ay gawing world-class ang mga korporasyon sa bansa sa pamamagitan ng maayos na pamamalakad at dekalidad na trabaho. Good governance is one, but the other aspect is performance. So you have to combine integrity with competence. You got to produce results too, but do it in a way that is the right way. Maliit man o malaki ang negosyo, kung dekalidad naman ito, malaki pa rin na magiging ambag nito sa ekonomiya ng bansa. That's part of the normal evolution of economies in general and economic development. Maricel Halili, News 5. Susunod, mga misis, lagi ba kayong bitin sa paglalabing-labing kay Mister? Ako, baka nakakaranas na ng premature ejaculation si Mister. May solusyon dyan ng mga doktor. Ha? Mamaya. At Ballboy Nomicsena po sa PBA Final, special guest ng Good Morning Club. May trabaho pa kaya siya matapos tawagan ng technical foul at pagalitan ni Coach Tim Cone? Abangan sa pagbabalik ng Andar ng mga balita. Biyaheng walang flagda at walang boundary. Tapat na mga balita. Anda na mga balita. Mister, mga misis, kumusta ang paglalabing-labing ninyo? Ha? Ni misis, abay dapat malaman ninyo ang kahalagaan ng harmony in sexual motion. Oo, may pag-aaral po kasi na lumitaw na isang puso sa nahinang hiwalayan na mag-asawa ay ang tinatawag na premature ejaculation. Ano ba ito, Mia Reyes? Nanlalamig na ba si Mrs. sa'yo o di kaya'y bigla na lang iniwan? Sa mga mister, baka naman nakakaranas ka na ng premature ejaculation. Ayon sa eksperto, kondisyon ito kung saan hindi nakokontrol ng isang lalaki ang kanyang sarili dahil sa sobrang pananabik kaya mabilis ang kanyang sexual satisfaction. If somebody's testosterone is very, very poor, like for example, somebody who suffers from testicular dysfunction, the testosterone may be so poor that they don't engage in sexual activity. Ayon sa Philippine Urological Association, isa sa bawat 5 Pinoy ang nakakaranas ng premature ejaculation. Nagagamot naman daw ito, pero kapag hindi naagapan, posibleng magdulot pa ito ng ibang sakit. There's a condition called thyroid hyperthyroidism. This is a condition where our thyroid control our metabolic rate in our body. The infection itself can cause irritation in the pelvis. Pero ito ang mas malala, baka maging mitsa ito ng hiwalayan. Lumabas sa pag-aaral na 20% ng mga lalaking hiwalay sa asawa ang may ganitong kondisyon. Ang average is about 8 minutes ang regular na Latin sexual intercourse activity. Ang premature ejaculation, 3 minutes pero hindi pa ready ang partner. Sabi ng love expert, malaking bagay ang pagtatalik sa relasyon ng mag-asawa. Fullness o yung peak ng pagiging one ng isang mag-asawa through physical. So, talagang wala nang nagdi-divide sa kanila, tanggap nila ang isa't isa. Pero hindi lang dito nakasalalay ang pagsasama. Lahat naman daw na idadaan sa mabuting usapan. Mia Reyes, News 5.
Nasa Wuhan, China ngayon ang Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup. Sina Gary David at Gary Tenorio na nabitbit ng watawat ng Pilipinas sa opening ceremonies kahapon. Pumarada rin sina Paulie at Bo Belga kahit kagaling sa pagkatalo sa finals ng Governor's Cup. Balak ng Gilas na higitan pa ang back-to-back fourth place finish ng bansa noong 2012 at 2010. Bukas ang unang laro ng koponan kontra Chinese Taipei. Mapapanood po yan ang alas 5 ng hapon sa TV5. Naalala niyo po ba yung ballboy na umeksena sa PBA Finals? Naku po, special guest siya kanina ng Good Morning Club. Kwento ni Jul Rillo, aka Boy Sukat, nagulat lang daw talaga siya sa tawag ng referee na stepping on the line. Hindi niya namalayan, pumunta na pala siya sa court at nagsukat. Natauhan na lang siya ng sigaw-sigawan siya ni Coach Tim Cone. Na-realize raw niya na mali ang ginawa niya. Dati raw kasi naging referee rin siya. Ang tanong, nagalit pa sa kanya ang mga players ng Sanig? Pinagmamalaki ko ang aming team na parang pamilya talaga. Sabi niya sa akin ni Jim, Kuya Jun, kang mag-alala, ako bahala. Kasama sa laro yan. May bonus ba kayo? Kasama ka ba sa bonus? Baka wala kang Kasama kayo sa bonus. bonus. Hindi, normal po yun na talagang, may bonus kami. Ah, ang jacket ni Sergio. Malapakan natin. Nakakatuwa po. May dagdag na text. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw mula kay Marga Vargas, Action TV Weather Center. Marga. Mga kapatid, nakaambang pumasok sa bansa ang isang bagyo. Sabi ng Pag-asa na mata ng low pressure area sa silangan naman ng northern Mindanao. Pero ayon sa Japan Meteorological Agency, isa na itong tropical depression. Posibleng pumasok ito sa loob ng ating bansa pagdating naman ng Lunes at kung sakali tatawagin natin itong Glenda. Pero sa ngayon magiging maulan dahil sa Habagat at Luzon, pati na yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ dito sa may Mindanao. Magiging maulap na may pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Davao at sa ilang bahagi ng Mindanao hanggang sa weekend. Bahagyang maulan naman sa Cebu at sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Mas ramdam naman ang masamang panahon sa bandang Iloilo pati na dyan sa may Panay. Makakaranas naman ang Metro Manila, Palawan at ang kanlurang bahagi ng Luzon ng pulupulong pag-ulan. Yan ang lagay ng panahon sa oras na ito mula dito sa Action Weather. Ako po si Marga Vargas. Salamat, Marga. Sa Mandaluyong, patok na patok ang isang dormitoryo para sa mga lalaki. Nako, sino ba naman ang hindi mamamangha sa mga kwarto, ha? Nagawa pala sa container van. O, di ba? Hindi lang yan. Kompleto rin po ito sa mga gamit. Ang mga container van na gaya nito, kapag luma na, madalas nakatambak na lang. Pero paano na lang kung sabihin ko sa inyo na ang mga container van kagaya nito ay pwede pala maging kwarto para sa higit 20 katao. Oh, tulog na. Good night. Yan ang konsepto ng dorm na ito para sa mga lalaki dito sa Mandaluyong City. Pinagpatong-patong ang mga container van para muling mapakinabangan. Kumpleto ang dorm mula sa kama, sariling locker, at common area para sa panonood ng TV. Ang kanilang ilaw, gawa mula sa mga recycled na bote. What we try to do is we try to recycle as much as possible and use mga natural material. Pati mga tenant dito, nainganyo na rin mag-recycle. Ginawa lang nila ang kanilang pandama. Pati na ang gamit nilang barbell. Balita ko kayo lang gumawa niyan. Oo, ako lang gumawa nito. Kasi mahal ang materials. Ang maganda pa rito, bukod sa pakiramdam na parang nasa probinsya ka lang, pasok sa budget ang 1,700 pesos na bayad sa dorm kada buwan. Kasama na dyan ang unli kuryente, tubig at wifi. For the fan room, you get it for 40 pesos a day. And if you want aircon, mga 60 pesos a day. Wala naman daw problema pagdating sa seguridad dahil may CCTV na, magdamag pang nakabantay ang gwardya. Laila Chikadora, News 5. February 21, 2011, unang umere po ang andar ng mga balita, ang flagship news program na Action TV, Channel 41. At sa loob po na mahigit 3 taon, naging kasama nyo kami sa pagtutok sa mga balita at trending na issue sa bansa. Balikan natin ang walang flag down, walang boundary at walang preno kasaysayan ng andar ng mga balita.
balitang walang tigil. Won't be signing off until the world ends. Biyaheng walang flagda at walang boundary. Antar na mga balita, antar na mga balita. Kasama ang buo ng Aksyon TV. News 5. Wasn't a rapper, then I could've got a pop deal. White curls and the hot pink Hot Wheels. Lot of bottles and a lot of fruity cocktails. Days of our lives. You wink, it goes by. So we'll just get it with no edits and anything goes so. No time for closed minds. And free my little Weezy. And let's just get right. Young money, cash money in the building. Bukas na po ang araw. Undas. Alamin naman natin ang may lagay ng panahon ngayong araw mula kay Sean Yao sa Aksyon TV Weather Center. Hi, Sean. Yan ang lagay ng panahon sa oras na ito mula dito sa Aksyon Weather Center. Ako po si Shadia. Ako po si Leah Cruz. Lagang muna tayo ulit sa N5 Corner para sa mga hot news online. Sup? Maraming salamat, Martin, Teresa. Para sa walang prenong balitaan, bisitahin lang ang newsfile.com.ph. Balik sa inyo, Martin at Teresa. Thank you so much, Chef Ubalde. Thank you, sir. Arangkada na ang diwata ng mga intriga, hatid ang mga hot stuff chika. Hola, MJ. Hola, tantalizing tere at Supermart. Marami na akong baong chika. Sa ngalan ni Martin Andanar, ako po si Jovi Francisco. Ako naman po si Chibo Cobo. Ako po si Lord de Vera. At yan ang mga balitang Amanda Romata, walang preno. Ako po si Martin Andanar. Ako naman po si Grace Lee. Ako po si Teresa Licaros. Mula sa News Headquarters sa Pilipinas, Aksyon TV, San Man, Kelman. Kapatid, buenas tardes. Muchas gracias. And for the last time, yan ang mga balitang umanda, rumata, walang preno ngayong tanghali. Ako po si Martin Andanar. Ako naman po si Chibo Cobo. Mula sa News Headquarters ng Pilipinas, Aksyon TV, San Man, Kelman, kapatid. Buenas tardes, Luis Gracias. Hi, Sancho! Hi, San! Come on now. Yeah! Just hit me with the truth now. Girl, you're more than welcome to. So give me one good. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.